Yo, it's good. It's your boy Kurt, and today, man, we are gonna react to the interview of Boy Abunda with SB19. Man, this is their fast talk. I know meron na silang interview before with Boy Abunda, parang like a 6 years, 7 years ago interview. But this one is, I guess, the most recent one. This is 1 year ago. Well, let's see, man. Let's see. But this is the first time we're gonna, again, I guess wala pa kasing fast talk before, no? Ito yung dahilan ko bakit yung napili kong panoorin kasi doon sa mga nauna. It's because of the fast talk. Kasi I know wala pang fast talk na, may fast talk na segment na ba si Boy Abunda dati? Parang wala pa eh. Correct me if I'm wrong sa comment section, no? Ang pagkakalala ko wala pa. Parang, wala pa siyang gatong segment before. But anyway, without further ado, man, let's get it. The opinions expressed in this program by the host and guests may not necessarily reflect the views and opinions of GMA Network, its management, or its stockholders. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso, operan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa atin sa DZWB, welcome to the program. I'm sorry, totoo ba yung crowd na pumapalakpak? What the hell? Samahan niyo po kami sa 2 araw na special Fast Talk episodes. This is very, very special. Dahil kasama po natin ngayong hapon, I guess 2 araw na special yung guest nila or interviewin. Alam ko kasi parang 2 days lang i-interview yung SB. 2 days special, no? 2 days din yung interview with SB19. Anyway. is a phenomenal boy group, and they're called the Kings of P-Pop. Naitay Kapuso, please welcome SB19. Naitay? Welcome po, Tito Boy. Maraming salamat. Maraming salamat. Please, maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo, this is the first time na kami lumabas ng studio para makakwentuhan ang katulad ninyo. But I mean, sobrang busy ba naman ng SB19 yan, no? During that time, no? This is what? Like, when was this? I guess not. I'm sorry. Akala ko, ang nasa isip ko, ano to? During release of Simula at Wakas, but I just remember long hair na pala si Stel no, hindi to siya, pula pa yung buhok ni Ken dito. Okay. I'm just so proud of you. Thank you. Maraming salamat. Kumusta kayo? Ikaw, Josh, kumusta? Well, ito po, maganda naman po yung nangyayari for our group and syempre individually. At syempre, happy po ako personally. Pangarap lang po kasi namin dati makapagtayo ng sarili naming office and studio. At I guess this is after the, So, they own this. They have, I guess they have onesie na during this time, right? talaga ako dati kung saan din po kami nagpa-practice minsan. Ngayon, parang safe space na namin siya. Kumbaga. Safe and happy. Yep. Di ba? Place. Pero pag-usapan nga natin, dito tayo mag-umpisa, the years before 2019. I'm talking about 2016, 17, 18. Yep. The start. Balikan lang natin. Kumusta yung buhay na yon? Pablo, ikaw. Masaya po ako ngayon kasi finally I got the courage to pursue what I've been dreaming. So, before kasi syempre, always choosing the practical path eh. Kung saan ka kikita na maayos, yung may stability. Pero during those years, 2016 up to 2019, dyan ko naranasan yung mga pinakamasayang moments ng buhay ko kasi ginagawa ko yung gusto ko. Kasama ko yung mga guys na talaga namang malaloko. Malaloko. Pero yun po, doon po nabuo yung maraming memories and maraming masasayang pangyayari po sa buhay ko. Where did you train? Dito? Korea? Saan ba? Dito lang po kami sa Pilipinas nag-train. Siguro po kumbaga misunderstood lang ng mga tao na sa Korea kami nag-train. But to be exact, dito po kami nag-train sa Philippines and I was the last member para mag-join sa group. Justin, ikaw. During I mean, I guess, ang pagkakalam ko pumunta lang siya ng Korea during the time na ginagawa na nila yung diba? Yung ginagawa na nila yung album, right?
So, basically, masabi natin na tapos na sila ng training. But the whole training is in Philippines. Years, may mga panahon ba na ayoko na? Ang hirap pala nito? Actually po, kami sa grupo, during that time, talagang marami kaming moments Oh man, napaka-clean look. I mean, I don't know, when Justin always naman a clean look si Justin, no? But extra clean here, no? Almost like a nerdy, clean, proper looking guy. You know, you get what I mean, right? You get what I mean? Again, I don't know. Maybe the hairstyle, maybe the outfit. na ganun. Pero Araw-araw pala. siguro po nangibabaw lang din talaga Parang yung sobrang bait passion ni namin. Justin dito, And eh, no? kapag Bait po naman si kasi nung Justin, time na yun, but- marami pa po kami. Get what I mean? 2017 po ako nung pumasok ako nung training nila. Marami pa po kami. So mararamdaman mo po yung masaya. Naalala mo kung ilan? Alam mo, may mga 22? labas-pasok din po. Siguro around 20. Over 20, di ba? Apo, around 20. Na kami. non-existing, no? Apo. Pero iba pa no? yung mga wala. Mga Okay. nawala. So parang ang nangyayari po, syempre iba-iba kami ng situation sa buhay. May mga nag-aaral, may mga nag-work, meron pong talagang sinugal na nila lahat, nag-focus sila sa training. So may financial problems, family problems, ganyan po. During that time, kahit na meron mga problema, nangingibaba po yung passion and yung saya kasi nakikita mo, sama-sama po kayo, isa yung pangarap. So sa mga pagkakataon na gusto mong umatras, babalik ka lang doon sa passion. Stel, pag binabalikan mo yun, yung mga years na yun, and the struggles, what comes to mind? Pag binabalikan ko po talaga siya, like hindi pa rin po ako makapaniwala na nangyayari po lahat to ngayon. Kasi nung time po talaga na nagsa-start kami, wala po talaga kaming idea sa kung ano po yung kakahantungan ng ginagawa namin. Wala Kasi silang ang alam una-una kung lang kailan po ba pumasok sila sa isip mag-debut, namin no? noon. Kaya kami nandun ay kumita ng pera at makatulong sa mga pamilya namin. The only reason why I'm going back to that story is ang layo na ng narating nyo at malayo pa ang mararating nyo. Yeah. But believe me when I say that babalikan nyo ang mga panahon na ito. Totoo. Tapos may kasabihan din dito sa industriya, whether you're an actor, a singer, or a dancer, in the creative world, nakasanayan na natin na ang husay niya kasi may kwento. Ang husay niya dahil may bubog. No, may pinagalingan. Ano ang bubog mo? Ken? Ang bubo. Igagayad kita ng konti. Yes, sir. Zamboanga, Yes. Cagayan de Oro. How difficult was it? 1,500. It was. Oh, the 1,500 story. Okay. All right. It was. Yes, po. Gaano kahirap yun na yung safe comfort zone mo iniwan I mean, again, pag-usapan na natin ito, no? Pero, napakahirap na the decision ni Ken yun, no? Sinugal niya lahat. Right? Like, lumuwas siya with 1,500 and hindi pa galing sa kanya, no? Hindi pa sa kanya yung 1,500 na yun, no? Binigay pa yun ni Josh. Tapos, sinugal niya lahat sa papunta sa isang lugar na hindi naman siya sigurado kung may mangyayari ba. 'Di ba? During that time na kahit huli ng naging part si Ken ng nila, hindi pa naman talaga nila alam kung may mangyayari ba 'di ba? So basically sinusugal mo yung isang lahat ng mo ng meron ka during that time sa isang bagay na hindi naman sigurado, no? Napaka-malaking risk nun na tinake ni Ken para dito. mo para makipagsapalaran ka dito sa Maynila? Mahirap po kasi hindi po ako, kumbaga galing po ako, taga-Bukid po ako eh. So I grew up sa very remote place. Sa place na walang signal, walang wifi, walang everything, walang computer. So, kumbaga pagpunta ko po dito, wala pong alam sa kung ano yung cities. Ayun po, it was hard na hindi ako familiar sa place and didn't grow up here. Only because you wanted, di ba? Yes, You po. wanted to follow that dream. Yes po. Justin, how difficult was that? Aral ka sa Lasal. Ano yung reaksyon ng mga magulang mo? Nung sinabi mong, ito yung aking pangarap. Siguro po, for me, super swerte ko rin po na yung family ko talaga is very supportive to whatever I wanted to do sa buhay ko po. So like, sa pagpili po ng course, and nung sinabi ko rin po na magte-training ako, na kahit hindi ko alam kung anong patutunguhan nito, gusto ko lang gawin. At first, syempre po, parang gusto lang nilang i-double check kung legit ba talaga Oo, or okay. legit. Aha. Pero
parang Hindi mo masisi, still they magulang, supported no? me sa kung ano po yung gusto ko. Josh, ikaw, anong bubog mo? Siguro po yung Oh, Josh? Anong bubog ni Josh? Hindi na bubog yung kay Josh eh. Mga knives, man. Knives. Swords, man. Hindi na bubog yung kay Josh, man. my entire life kasi. Parang maaga ako naging adult talaga. But Parang, is it okay for you to talk about your father? That journey about... well, okay. Boy Abunda is just direct to the point, no? I know there's cuts in here na parang ang sa video na parang ang dating parang sobrang parang biglang nag-shift si Boy Abunda ng question na ganito kabibigat. But still, man, Boy Abunda is just direct to the point. Looking for your father. Okay lang naman po. Ever since po, up until now, hindi ko pa po siya nakikita, to be honest. May nagkaroon na ng chance, Jeez, pero yun nga, man. parang lumaki talaga ako. Alam ko nakita niya na, di ba? Alam ko na, tama may pagkakaalala ko. Nung sa nila, Time First. Na walang father figure. Single. May galit ka sa tatay? May questions, pero hindi galit. Hindi galit. Before, I was always questioning my family, my mom, myself, bakit ako nandito. Pero parang... May ano mga siya, kasagutan na, yung mga ibang katanungan mo. marami pang hindi. Marami. Kasi yung father ko, parang nabaliw siya throughout the process. So, baka kung gaano kahirap din for us, baka ganun din kahirap for him. Hindi ko Yeah, naman true. sure. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. So, parang nilive ko na lang po siya na ganun talaga yung buhay. Parang may mga bagay na hindi ka makokontrol na kahit anong galit ko before, hindi mo siya talaga magagawa ng paraan eh. Unless na, yun nga, maging successful ako katulad po ngayon. Oh, man. I mean, hindi super successful, pero hanggat may marating ka, siguro yun yung dapat revenge mo sa buhay eh. Yung Success. success, yes po. Ako naiintindihan ko yun. Diba? Pablo, Yung family ko po kasi, we're not really well off. I'm sorry. Naintindihan ni Boy Abunda yun, tapos... akala ko magdadagdag siya, no, ng bagay kung bakit niya naintindihan. I don't know the story of Boy Abunda, pero syempre, para sa mga nanonood na hindi alam yung story, katulad ko, di ba? Hindi ko alam yung story ni Boy Abunda kung paano siya nagsimula. Maybe relate talaga siya kay Boy Abunda. Pero para sa mga audiences lang na hindi alam yung buhay ni Boy Abunda, sana naman nagbigay siya ng konting kung paano niya naiintindihan si Josh. Kasi parang ang gara no? Parang, alam mo Dapat revenge mo sa buhay eh. Yung success. success, yes po. Ako naiintindihan ko yun. Okay. Pablo, Naiintindihan mo, okay? Di ba? So, bilang Pablo, I'm hoping na sana nag-share ng konti si Boy Abunda. It's just me, man, kasi hindi ko alam yung kwento niya. Yung family ko po kasi, we're not really well off. So, every chance we get na yung kailangan practicality laging iniisip. So, pagka-graduate ko ng college, nagtrabaho ako nag-call center agent po ako for a few months. Tapos, Okay. nung totally nag-graduate na ako, nagtrabaho po ako as a data analyst dyan sa Makati. So, for a year or so, nagtatrabaho po as a data analyst. Pero everyday pumapasok ako, parang meron pong galit ba yun or frustration na parang sometimes gusto ko talaga suntukin yung monitor, yung balibag yung keyboard kasi I know for a fact na hindi ito yung gusto kong ginagawa. This is not me. This is not I want to do. So, nagpaalam po ako sa parents ko. Very heartbreaking siya kasi nagkaroon kami ng conversation with my mom and my dad na umiiyak talaga ako. Pasensya na kasi parang hindi ko po kaya na hindi itry to kasi parang kinakain na ako sa loob. tama. Hindi ko na nagugustuhan yung nararamdaman ko. So, yun po. Pinundahan ko yung audition na yun, natanggap I mean, kasi kita naman natin kasi may mga napanood tayo mga old clips ni Pablo na nagpe-perform talaga siya, no? Gustong-gusto talaga niya mag-perform, man. And I guess, nakikita naman siguro yun ng pamilya niya simula pa ng dati. So, that's the reason siguro na intindihan nila, no? ako. Pero, tatrabaho Kasi again, napakalaking no? Napakalaking sa ibang normal na tao, 'di ba? Napakalaking desisyon doon na iiwanan mo yung regular na trabaho mo sa panahon ngayon, men. Iiwanan mo yung regular na trabaho mo para sa isang bagay
na wala namang kasiguraduhan. 'Di ba? Ang hirap no'n, man. Para mong ano, kung sinasabi nga ni Pablo ito yung practicality, yung pagiging practical, kung sobrang practical mo tao, hindi mo gagawin talaga yung bagay na yun, no? Lagi dapat sigurado. Pa rin po ako. But since flexible yung time ko sa trabaho, mapasok po ako ng 3 a.m. tapos matatapos ako ng mga 1, 2, tapos magta-training po ako doon Grabe, hanggang no? 11, 12, tapos uuwi. Ganun po. Pero hindi, kailangan ko na pumili. Tapos nag-resign na po. Oo, kasi hindi mo Minsan kaya hindi magtagal natin sa ganon, naiintindihan man. kung bakit natin ginawa ang ginawa natin in the past. But when you look back, in hindsight, when you connect the dots, and one day again, when you're alone, may intindihan mo kung bakit. Estelle, nagtrabaho ka sa isang Fast food. fast food, Yes, and ma'am. then nag-Japan ka at nag-alaga ka sa iyong mga, tama ba ako? Opo, tama Sa po, iyong Tito mga Boy. pamangkin. Opo, tama po. Oo. How were those days? I mean, looking back, ngayon. Siguro po nagawa ko siya dahil ang unang pong bagay na pumapasok sa isip ko ay makatulong po sa family talaga. Pamilya talaga, no? Opo, parang nagagawa ko siya dahil nga isa lang po talaga yung goal ko is to earn money and help my parents ko, ganun. Oo. So, pag binabalikan ko po yun, masaya po sa akin yung experience na yun. Kasi bukod po sa nagagawa ko po yung gusto ko, nabibusy ako, nakakapag-aral ako dahil po sa ginagawa ko. Nakakapag-provide po ako sa family ko and yung pong pagpunta ko sa Japan, nakapag-travel po ako somehow, but yung kapalit po kasi nun is natutulungan ko rin po yung tita ko na magbantay ng mga pamangkin ko para po makapagtrabaho rin po siya. I mean, hindi naman kasi pumunta, if you think about it, I mean, masaya na nakapunta ka ng Japan, no? But again, if you think about it, hindi ka naman nandun para magbakasyon, di ba? Nandun ka pa rin para magbantay sa mga pamangkin, I guess, pamangkin, di ba? So parang pag binabalikan ko po yun, parang ang galing, nagawa ko pala It's an yun. Tapos to experience, think I po na, guess. ano na po ako nung 17, 18 years old. Parang ang saya po sa feeling pag binabalikan ko talaga. Pero the common story, the common thread that binds your stories is lahat kayo tumalon doon sa hindi nyo alam. You jumped into the Yun yung unknown. ano doon. Pero parati ko sinasabi yun, bilang matagal na dito sa industriyang ito, it is only in the unknown where magic can happen. Nice. Bago natin ipagpatuloy, I wanna do fast talk. There you go. This is the segment na iniintay ko, no? Segment na iniintay ko. I don't know if Boy Abunda has this segment before, but I don't care. We're doing it now. Let's go. Let's start with Pablo. Pablo, matipuno, pinuno. Pinuno. Baka mag-gym na talaga. No? Halimaw, mahalimaw. Mahalimaw. Composer, singer. Composer. Pagunlad, pagtatag. Pagtatag. Crush mong artista, sino? Keanu Reeves. I mean, you cannot blame him. Crush mo artist, Keanu Reeves, you cannot blame him. A guy or a girl, man, it doesn't matter. It's fucking Keanu Reeves, man. That's what a fucking handsome guy. And also, isa sa mga pinakamabait na artista sa Hollywood, no? So, you cannot blame him, man. It's John Wick. Lights on, lights off. Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Now. Josh, rapper, Nice. Ano pinili sa happiness? Happiness palang pinili niya sa chocolate. Happiness. best time for happiness. Now. No. Josh, rapper, singer. Rapper. Sweet lover, romantic, dreamer. Sweet lover. Suerte Sweet lover, man. Romantic dreamer? Oh, what do you mean about romantic dreamer? malas. Ano daw? Lover, romantic, dreamer. Sweet lover. Suerte malas. Malas. Aatras o aabante? Abante. Abante. Crush mong artista, sino? Oh, shit. ENG ng Itzy. Lights on Okay. or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Today. Today. Stel, Every time. bibirit hahataw. Bibirit po. Sama-sama o Nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman. Kasi alam natin, like, sa umpisa ng career, or sa umpisa ni Stel, no? Like, pag-discover ng talent, most probably, like, tatanungin mo si Stel, like, during 2016, 2015, ang sasagot sa'yo, hahataw, no? Kasi,
he doesn't even know na ganun siya kagaling kumanta during that time, no? Kanya-kanya. Sama-sama. Pilyo romantiko. Doon tayo sa pilyo. Papatol de Deadma. Di dead ma. Crush mo I'm sorry, guys. Sa mga nagpapantasya, man, mukhang during this time, I mean, we don't know now, no? But during this time, medyo sarado pa ang pinto ni Stel sa artista. Sino? Maris Racal. Lights on or lights off? Maris Of the Racal. Deadma. Di dead ma. Crush mong artista. Sino? Maris Racal. Lights on or Hindi si si Tony. lights off? Lights on. Happiness or Maris? No joke. Happiness. Oh, shit. Lights on, guys. What a bold answer, man. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or Maris? No joke. Happiness or chocolates? Happiness po. Dapat happy lang. Best time for happiness. Every day, happy dapat. Yeah, every day. That's the right answer, man. Ted, Bisdak Korean. Bisdak. Mestizo Bisdak. Moreno. Moreno. May klima haba. Pahaba. Crush mong artista. Sino? So far, ngayon wala ko po. Lights Oh, okay. on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every day. Justin. Very safe yung answer niya doon, lalo sa sino yung crush mo artista, no? Very safe. Alam naman natin, no, na maraming only one na masyadong rabid, no? Masyadong parang aso, no? Parang asong ulol sa comment section, no? Very safe. Good for you, Ken, no? Very safe. Bunso, kuya. Bunso. What or Wyatt? What? Yeah, sure. Yeah, kung matangin mo ako, what or what then pipiliin ko, no? Pretty face, beautiful skin. Pretty face. Crush mong artista. Sino? Saoirse Ronan. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every second. Every minute. second. Sabay-sabay, di ba? We are SB19 and we are... Matatag. Pagtatag as well. During pagtatag pa to, di ba? I want to go back to 2019. Munti kayo mag-disband. Anong kwento nun? What was the worst Why do we have that fucking sound effect? bashing that you got? You're ugly. May ganun. You guys are ugly, yes. Always. Ikaw? I want to go back to 2019. Kung hindi ako nagkakamali in 2019, munti kayo mag-disband. Anong kwento nun? Yun na po yung mga parang, kumbaga, bumibigay na. Kasi parang wala nang nangyayari. Ilang levels na po yung parang explosion na sumuko ka na pero tinatry mo pa rin. So kung nakailang suko na talaga kami originally, mentally, physically. Pero paunti-unti na nararamdaman mo eh. Pero after a few months, bilang nag-pick up. So parang, Ano ba yun? Yung nag-viral ang rehearsals? Yes, Oh, yes. nag-viral yung nag-viral Tama. yung rehearsal. Oo. Nakakapagod talaga mangarap. Well, nakakapagod, lalo na kapag walang sumusuporta. Siguro Totoo, yun yung ne. pinaka-struggle for us. Kasi wala nang kami, kine-question na kami ng Isa yun sa mga bagay kung bakit ang SB19 parang halos sanay silang tumayo sa nilang paa, no? Sa lahat ng mga bagay. So parang kumpisa sila na parang walang sumusuporta sa kanila halos, no? So, kailangan lang iangat yung sarili talaga nila at all times. So kahit ngayon na na sikat na sila, no, parang di sila nababother kahit na wala masyadong suporta sa likod nila kasi kaya nila, no? tao. Pati kami kine-question namin yung mga sarili namin kung tama o You were starting to listen to what was being said. What was the worst bashing that you got during this time prior to the hit? You're ugly. May ganun. You guys are ugly, yes. Always. Ikaw? Yeah, until now. Sa Always. guwapo. Oh. Ikaw, no? Yes po. I mean, sa internet kasi, no, kahit ano pa, kahit hindi naman totoo, no, may mga hater talaga na, lalaw yung masabi lang, no, mema, kumbaga. Totoo po yan. Totoo po. Talaga. You guys are ugly. Well, Pero minsan nagiging personal na nga. Umaabot na sa pwede mo na silang mademanda, maano. Pero sa amin naman, I mean, I get their points. Yung siguro meron siguro may nagsabi sa kanila na ibang kampo or may umaway sa kanila. Pero I don't think it's good na pati sa social media or even in other stuff na Platforms. papalagana pa nila yung mga ganun or yung mga simpleng
para syempre, makaka-disrespect with the other party. Correct. Did you get that, Stel? Yung parang, mga sino ba ito? Oh man, just then tatalagin mo na I feel like this guy has already been abused by internet, man. Pero pinapatawa, pinapangiti pa niya tayo. See that, man? Yun yung nakakalungkot doon, no? Isa si Stel sa lagi nagkakapasaya sa lahat ng ng pagkakataon. Pero ilang beses ang inabuso ng internet na kututuusin, no? Sino yan? Di ba? Yeah, Di ba? opo. Lagi naman ganun ako. Pinagdaanan niya? Opo, lagi naman pong ganun ever since. Until now, parang hindi po namin alam saan nanggagaling minsan yung hate. But Yeah. naririnig ko sa mga tao, sobrang forced daw po talaga ng hate. But to you get so SB19. much love. Told you, Yeah, man. yun naman po yung Di ba? maganda doon. Kasi, Conversely, parang Opo. wow. But for me, yung mga ganong klaseng bashing, hindi ko na po namin pinapansin. And hinahayaan ko na lang kung doon sila masaya. Kasi at least, kung sumaya sila doon, at least kami yung dahilan ba't sila masaya. Yan, napasaya pa rin Opo, namin at kayo, least, di di ba? ba? Yun naman yung goal eh, magpalaganap ng saya. At least sumaya siya, di ba? Pablo, Masaya ikaw, pa rin. as a leader, I mean, criticism is good to a certain point. Pero pag yun nga, yung nakaka-break na, personal. nakakabasag na ng pagkatao. What is your philosophy? Meron pong time talaga in my life na kumakapit na lang ako kasi nandun sila 5. Apat. Pero every action that I make, kina-question ko rin yung sarili ko. Tama ba na may humahanga sa amin? So kung gano'n na yung tingin ng tao sa amin, napapa-question ko na dun sa sarili mo na karangal-rangal ba itong ginagawa ko? Eh, dapat ko ba ito kahiya? Tama ba yung ginagawa ko? Or binibigyan ko lang ng siguro masama yung inaambag ko sa lipunan, ganun. So umabot sa point na parang yung rejection, yung sarili mo ng life, yung kina-question mo. Parang But it was also Sobrang dami in ng 2019. sobrang dami ng hate na receive nila. Parang feeling mo na, ano ba? Kaya yawa tong ginagawa ko. Tama ba to? Diba? For you to be on that point na parang, mali na ba tong ginagawa ko? Dahil sa komento ng ibang tao, men. Doon mo malalaman na sobrang lala na talaga ng bashing, men. Para questionin mo yung sarili mong desisyon dahil lang sa comment ng ibang tao. When you started Gets to to be your head. noticed, when you started your journey to the big time, how was that experience? I mean, after what we've talked about, yung pagsikat, the concept of fame. Alam niyo po kasi, ever since we had this goal, and ako personally, may idea ko na I wanted to make a change. Parang, not just for us, but for the entire industry. Kaya nga po, meron kami ngayong studio, meron kami mga tao, kasi meron kaming pinangangalagaan na future goal po talaga. And yun po talaga yung, for us, end game. Syempre, na hindi lang siya matatapos dahil sa grupo lang namin. In the future, mas gumanda pa po yung industry ng entertainment dito sa Okay, Pilipinas. since you're talking about the future, what is it like? Mag 6 years ba? 6 po. Mag 6 years. Anong itsura ng bukas? pag pumunta ka sa iba't ibang lugar, sasabihin na sobrang talentado ng mga Pilipino. Pero parang feeling ko hindi pa natin nakukuha yung recognition na yung dapat talaga, no? dapat para sa atin. And siguro po yun po yung future. Ang dami na pong groups na nag-uusbungan po ngayon, nakikilala, katulad po ng Bini, other groups. Talaga nakikilala na rin all over the world. Yung future po na gusto namin is mailagay talaga yung OPM sa nakilala sa buong bansa. Magkaroon ng term na tinatawag na P-pop na talagang dadayuhin ng yung mga foreigner na pupunta dito para panoorin yung concerts natin. So maraming possible na mangyari once na mabuksan yung doors, and hindi tayo malayo dun eh. Nakabukas na Always siya. the goal. Kailangan na lang siya Yun lagi itulak. yung goal nila. Justin, alam mong sikat na kayo ngayon. You embrace that. No po. Actually, You haven't. yes po. I You feel like- haven't embraced the truth that you are the hottest P-pop group in the I mean, totoo, no? I guess, sa sitwasyon kasi nila, ang hirap maniwala na sila yung pinaka, no? Sikat na P-pop group sa Pilipinas, no? Or kahit sa buong mundo eh. If we're talking about P-pop, man, pero syempre, it's hard to wrap around your head na ganun ka nakasikat, no? No, siguro more of parang Sige. Hottest. we have reached something but wala pa kami doon. Kasi kung nasaan kayo ngayon, pangarap yan eh. Yes. Ng marami. Kung saan kayo ngayon,
I mean, totoo lang, in terms of Pilipinas, men, sa Pilipinas, ando na sila, no? Ando na sila. Kung ang Pilipinas na pag-uusapan natin, ando na sila. Nakatingin sila sa tuktok ng kasikatan. Men, sikat na sikat sila sa Pilipinas. Yung mga song nila, naging hit na din sa Pilipinas. Right now, ang hinihit nilang goal is yung goal na nila internationally, no? Para na palaganapin yung P-pop sa ibang lugar. Because sa Pilipinas lang, they already hit the goal, man. Nagawa lang nila, no? Kung asan yung SB19 ngayon, pangarap yun ng lahat ng artist na nagsisimula. Or kahit yung mga artist ngayon na medyo, medyo established na pero hindi pa ganun kasikat, no? Ito yung pangarap nila na marating, no? Yung status ng SB19 sa Pilipinas, no? If we're talking about the Philippines. But now, SB19 is just playing in a different court now, man. International na yung nilalaro nilang court eh. Kaya sa Pilipinas, man, let's be honest, no? Let's be honest, na sobrang sikat na sila sa Pilipinas. Narating na nila yung matawag mo na GOAT standard or GOAT status, man. Yun yung mga pangarap nyo nung 2016, 2017, at ibinigay ito sa inyo. Yes po. How rich are you? Oh! Oh, shit! This fun. Sino gusto? How Baka sa good group. is the money in your business? Masasabi ko na I'm stable na yung tipo na kuwari may magkasakit sa akin, kaya kong masagot. Okay na. Opo, okay na. Okay. Yung minsan, bumibili ng damit na, okay, kunin mo na yan, hindi natin masyadong tinitingnan. Kasi alam mo kaya mo siya bilhin. Pero Hindi dati- katulad noon. Hindi katulad na noon na parang, hindi ka na lang tumitingin. Kasi hindi ka na lang tumitingin kasi alam mo hindi mo naman Hindi mo afford. kaya. Stell, ikaw. Ako po siguro stable po and happy kasi ngayon po nag-iipon po talaga ako for my next goal, for my family. Nakwento ko rin po sa inyo dati, Tito Boy, sa interview. Yung dream ko po is to magpagawa ng house po and nandun na po ako sa stage na yun. And, Kim, Nice. ikaw. Ako po, kaya ko lang po i-support yung family ko and yung sarili ko po. Yes po. Pero hindi pa po, kasi kami po, individually, wala pa po kami kanya-kanyang bahay. So, meron na siya. Meron na rin. iba siya. Iba si Justin. Sarili, family house. No, but it is nice to hear because coming from where you came from, ang ganda ng kinaroroonan nyo at saka you're recognizing and acknowledging kung what is the now, what is Yes. the present. Bukas, sa part 2 ng Fast Talk Special ng What do you mean? SB19. May issue ba tayo this kung is example actually na a two-part? maging bakla ako or anything? Kasi pare-pares naman tayong tao. Nag-perform po kami. This is a two-part. Please welcome. What do you mean? I Pablo, need to watch the Joshua, part 2 and then. Justin. Ganun. Alright, so now we have the part 2 of the interview. Let's go. Ngayong hapon, ang tinaguriang Kings of P-Pop. Sasagutin ang mga kontrobersiya. May issue ba tayo kung example na maging bakla ako? Kasi pare-pares naman tayong tao. To the point na mag-away-away na kayo just because of a petty thing na ganyan. I think it's not okay. At ibabahagi ang dagok na hinarap matapos pinagbawalang gamitin ang pangalang SB19. Nag-perform po kami. Oh, okay. Please welcome Pablo, Joshua, and Justin. Na parang, ano kami? Sino kami? Yung pinaka-worry din, yung parang dito na matitigil lahat. Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, maraming salamat po. Sa lahat ng nakikinig Welcome. sa Dizzy Double B, welcome to the program. Ito po ang laman ng second part ng aking kwentuhan kasama po ang SB19. Panoorin po natin ito. Kaakibat ng pagsikat ay kontrobersiya. Aba. Isa na dito Hindi yung mawawala yan, no? sexuality. What do you wanna say? Di ko nga rin po talaga maintindihan kasi unang-una po, tingin po ba nila insulto yung ganong klaseng bagay? Ako, for example, lagi po akong natatanong or lagi po nagiging issue po sa akin yun. And I don't mind na kung if ever man isipin nilang ganun. Kasi if ever man ganun ako, what's the problem? So, if ever man na ganun ako, anong problema? So, may issue ba tayo kung example na maging bakla ako or anything naman na matawag niya sa akin? Kasi pare-pares naman tayong tao, pare-pares tayong kumakain, pare-pares tayong Yeah, I mean, I don't
actually, for example, kung gano'n talaga, no? Sabi nga ni Stel dito, I don't actually see any problem with that, no? It's 2026, guys. Come on. Tayong dumudumi. So, I don't think meron kang kinalamang sa akin. Katulad nga po ng mga ganong issue na mahilig yung mga fans sa shipping. Hindi namin may iwasan yun kasi kami nga minsan ano rin kami. Bakit parang ganun yung tingin ng tao? Sa amin parang normal naman yun bilang magkakaibigan. Sa ibang tao, yeah. iba pala yung iniisip nila. Nag-I And love parang- youhan po kami. Yung sa dating show nga po namin sa inyo, Tito Boy, di ba? Nag I love you. Tapos naging ano pala yun, isa rin yun sa mga... Do you say still, I love you to each other? Hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Ay, hirap na. Pagkatapos ng guesting, Josh, ikaw ba, paano ka nabuhay noong naalala mo? Hirap eh. Fully, hindi po ako aware during those times. Yung mga, parang, syempre, uma-answer po ako out of kung ano yung binigay sa akin. Pero noong mga time na yun, medyo nahirapan po talaga na parang, hayaan mo na, nandyan eh. Parang hindi mo naman may-please lahat. So, parang doon pa lang po ako natututo na, okay, ganito pala ang buhay na may fame, may ano, maraming magagamit sa'yo kahit hindi ka aware sa nangyayari. So, Like- better to be, parang ano ka na lang, Ano, no? Like, the last time na meron tayong, panood na interview nila, na there's a lot of things na kayang i-clip na lang, no? Out of context, na pwedeng gamitin sa kanila. Sa totoo lang, no? And applicable to sa lahat ng personalidad sa industriya, no? Kaya nga, hindi na, kailangan talaga pag nasa gantong industriya ka, kailangan kahit pa paano, makapal din talaga ang balat mo, no? Kasi, hindi na talagang mawawala ang bashing, no? Kadikit na talaga yan ng pagsikat. Man, doon mo actually may kita or malalaman na sikat ka na, no? Doon mo malalaman na sikat ka na. Pag meron ka ng, solid na bashers, man. Doon mo malalaman na sikat ka na. Kasi pag nag-umpisa ka, you can always have a fan, no? Like, umpisa pamilya mo, di ba? Or, for example, nag-umpisa ka pa lang, you're going to have like few people na gustong-gusto ka, no? Yun yung unang, magkakaroon ka, no? But to have like a solid haters, you already know that sikat ka na, no? Yun yung naka-indication na sikat ka na. mas maging maingat. Pero still, babalikan ko lang yun. Kahit sa amin, kahit sa akin, for example, as an interviewer, and I've been doing this for a long, long time, you try to protect it kasi hindi mo alam kung ano am I going beyond borders? But at the same time, it's part of the job. Yeah. Because you are public. Nasaan Yeah. kayo pagdating doon? I commend you po para dun sa pagstay. Kasi mahirap po talaga yung pagbungkal ng truth eh. So, Yeah, in true. order to pursue truth, you have to risk being offensive or Thank offending. you. Kasi may responsibilidad ka rin sa Opo. nanonood sa'yo. We learn it Yeah. along the way. Kaya, pasensya na isa sa mga issues na nire-raise is always about, di ba, kayong dalawa, siniship ngayon. Parang, buti natatawanan nyo. Opo. Kasi ayaw rin namin hayaan po na parang maging na maapektuhan po kami as friends. I mean, as groups. Kasi parang, kung sa amin, joke lang siya, and then sa mga tao pala sa public, iniisip nilang totoo. And then, Seryoso gagawan na, pa no? ng mas malalang issue na parang, kasi parang may napanood din po ako na parang tinatarayan daw ni Pablo yung isang parang artist na something like that. Dahil lumapit sa'yo. Parang crush daw po ako. Tapos nung na-meet daw ni Pablo, tinarayan daw ni Pablo kasi nalaman daw ni Pablo na crush ako. So parang sa akin, ang Fuck's sake, man. Lahat lang na bagay, no? Lahat, I mean, kahit hindi ko alam yung issue na yon, man. But ngayon ko siya naririnig, that's fucking BS, man. labo naman ng mga nangyayari Natatawa dito. na Na si parang Josh, akala no? ko ba masaya lang tayo dito? Parang, tas all of a sudden may mga ganong issues na. So parang gusto rin po sana naman siyang ma-break na parang, ito lang kami para maging masaya tayo. So parang ganun. But wala naman po kami problema sa mga ganong klaseng mga questions po or issues na. Kasi willing naman po kami sagutin lahat just to clarify everything. Pero yun lang po siguro yung mga bagay na para sa akin po, in my opinion, na hindi na po maganda. Oo, It's man. because yung mga taong hindi pa po nakakilala sa amin, tapos ganun po yung Ganun yung nakikita isipin. nila. So, kumbaga, yung first impression, Ayun pa, isa pa yon, no? Nakatawa kasi karamihan ng mga nagsasabi ng gano'n, no? Is hindi talaga sila kilala. Hindi sila pinalo, no? Walang alam sa history and story nila. Yung pa yung magagaling magsasalita, no? Sa social media. kasi may kasabihan yung
yung pinaka first impression yun talaga yung matatandaan ng tao. Mhm. Especially pag First hindi impression kami kilala. Tapos gusto nila kaming kikilalanin. And yun yung nakikita nila sa social media na ganito, ganyan. And bashing, about yeah. shipping. Tapos nag-aaway-away sila just because boto sila sa ganitong ship. Ganito din sila ship. Tapos nag-aaway sila. Kanino Para ba sa amin, it's kanino ba funny. siniship? Siniship kami. Ni Stel, ni Justin, ni Pablo. Ni Parang Joe. lahat po eh, lahat po, lahat. Yeah. Lahat. Oo. It's Ang dami dyan, man. Leg na layag, no? Parang ano po siya, part kasi siya ng ano, ng fandom. fandom. It's okay ano if siya. it's for fun. Yeah, it's all right as long as parang It's so what if it's like a joke? No, it's like not a thing actually. It's like, you know, it's like a joke, or it's like an inside joke to a fandom, you know, na siniship mo yung dalawa, but don't take it fucking seriously, man. You know, guys. katuwaan lang. Katuwaan. Uh-huh. But to the point na mag-away-away na kayo just because of a Shipping. petty Oh thing my God. Na ganyan. I think it's not okay. I think it's hindi na siya maganda. Kayo kasi, pag pinapanood, you're very comfortable with yourselves and with each other. Yes. So, may mga tao talaga na likas na mapanghusga Opo. at nasa public platform tayo. Katulad na lamang, halimbawa, itong inyong pagtatag, documentary, hindi pwedeng hindi ito pag-usapan. Opo. Dahil yung pagtatag, dadalhin natin doon sa inyong pagmamanage sa inyong mga sarili. But first, talk about the documentary. Talk about pagtatag, the project. Ano ito? Literally po, pagtatag po ng grupo To na. build talaga, yung pagtatag na... Hindi po siya pagtatag Establish. to establish, but pagtatag to strengthen, to Yung forge. mga experiences. Okay, Oh, ganun po siya. dapat matatag, to strengthen. Bakit ba sinasabing pagtatag? Ibig sabihin maraming challenges para tumatag ka. Okay. Makita po doon yung Pwede ba, ang challenge. pinagkukwentuhan po natin, how successful we are right now. Pero parang, the moment na nafe-feel mo na yun, biglang may babatuhin ka ng Bagong problema, meteorite na ibabagsak ka uli. Yung recent controversy rin po about sa trademark namin na hindi na namin siya pwede gamitan. Technically, si SB19, bawal namin gamitin. So, hindi na kami SB19. Yung emotional turmoil, yung stress na binigay sa lahat ng tao na tumutulong sa amin, Totoo, araw-araw no? hindi kami makatulong. Talagang ganun po yung nangyari sa amin. And nung napagtagumpayan namin siya, parang doon namin masasabi na matatag. So yung talaga. pagtatag Mas tumatag is pa, about no? this. Opo, Yes about po. our Yung journey. journey na ito. Opo. Ganda. Opo, akala po kasi nila very successful na eh. Yun, kami rin po, yun parang we're living the life. To be honest po, nagpe-prepare po kami for our anniversary concert. So And I it's, think you have a world tour. Meron ba? meron pong world tour, opo, kasabay po nun. Pero meron po kaming anniversary concert, syempre lahat ng tao about celebration, very happy. Yeah. Tapos may matatanggap kang something, liham. Na hindi ka na ganito. Hindi ka na You're SB19, you're no? not able to. So, ika-cancel ba namin yung show namin? Ngayon po, ganun din po yung nangyari. Marami po kaming world tour or countries na hindi napuntahan kasi na-cancel yung show kasi bawal namin Right. gamitin. At saka ang mahirap nun, Pablo, identity mo eh. Opo. Uh-huh. Pangalan mo eh. Brand name mo eh. Yeah. Hindi ordinaryong challenge na pwedeng may kapalit. Pero pag tinatanggalan ka ng pangalan, that's an entirely different. Nag-perform po kami. Please welcome Pablo, Josh, Sel, Ken, Justin. Ganun lang po. That's sad. Tapos yung mga tao. Pangalan Tanong lang mo, talaga nila, nasaan no? yung pinaghirapan namin? Nasaan na- Tapos bigla pang, tag dito, bigla pang madudulas si Ken, no? Bigla pang madudulas. Na parang, ano kami? Sino kami? Parang gano'n. Yung pinaka-worry din, yung parang dito na matitigil lahat. Opo. Siyempre, ang hirap eh, binuhos mo lahat. Tapos, in an instant, may ganun. Oo. Na parang, marami Biglang din talagang- tinanggal sa'yo. No? At patatatagin pa kayo kasi ganun talaga ang movement sa celebrity business. True. Maakyat ka, biglang may liham. Ang advantage lang nun ay patatag ka ng patatag ng patatag. There's a thing as getting used to that whole concept of fame, as they would say. So congratulations. Yan ba ay mapapanood namin? Yan ba ay ipapalabas? I mean, Lalabas Yeah, we na po did siya sa watch mga that, cinemas. guys. Again, if you guys want to watch that reaction, no, nagreact tayo sa pagtatag documentary we did sa mga video ko yan, panoorin nyo na lang. End of August. wow. Starting August 28 po. Okay. Sana po niyo mapanood Sana niyo. po parang nyo. Bali, yung kwento po nun is the whole journey of us about the pagtatag
album po namin. Era, So, aha. nung sinimulan namin na gumawa ng kumpanya, nung nag-tour po kami, and that big challenge na problems. nangyari sa amin, and how we recover from that. Yung inyong transition from previous management to 1Z, how is it? Kumusta? It's hard. Sometimes, nagkakaroon ako ng bad thoughts. Pero, to be honest, binabalikan ko po eh. Before we became businessman, we were friends. Let's go Yeah. there. Yung pagtatag ng sarili naming kumpanya, now you have 1Z. Yes po. Yung 1Z. inyong transition from previous management to 1Z, how is it? Kumusta? It's hard. It's not easy. Nothing No, is it's easy. not Parang easy. wala naman po talagang Yeah, mabilisan na Making a company, it's definitely not easy, man. It's not easy, man. na process, or syempre nangangapa po kami as syempre all of us are artists, parang kumbaga hindi kami nag-start as businessman talaga, Right. pero we have to go out of our comfort zone parang medyo mahirap po siya, and especially yung iba marami ring personal na interest or iba-ibang ginagawa, so parang medyo mahirap po na Gabi, no? Napitan sila maging businessman para itayo yung sarili nila. And ganun sila napaka-independent na artist, no? nung sinisimulan namin siya. Kayo yung may-ari ng kumpanyang ito. Opo. This is a management house. Yes. And 1Z manages the career of SB19. Tsaka siguro po, ayun nyo, kaya rin po siya 1Z, it's one zone. Kasi po hindi po kami naniniwala na nandito kami ngayon dahil lang sa amin. It's the effort of everyone who helped us. So, itong isa sa mga goal ng 1Z is, siguro, pag tumataas yung grupo namin, dapat lahat ng tumutulong sa amin, Nag-elevate umaangat. din, no? Kasama. Kasama Inaangat na, nyo. inaangat Oo. po namin. So, kaya, since parang long frustration namin yung pag-aalaga sa mga tao sa paligid namin. I met your CEO, he's very young. Yeah. Kuya niya po. Kay Yani. Kuya mo? Kapatid niya po. Bali po, Gwapo Si siya. Boss Yani. Yeah, that's the sixth member of SB19, by the way. siguro po, nung binuo namin yung 1Z, syempre po, ang pinaka-kailangan talaga namin is taong pagkakatiwalaan po namin. So, una sa lahat kaming 5 po, since magkakasama na kami for more than 4 years noon, alam namin na kami na yung magkakatiwalaan. So, yung mga tao rin po na naka-work na namin before, na alam namin na may potential and talagang mapagkakatiwalaan, katulad nga po ng friends, even our friends or schoolmates. Yung Isa rin yun yan nga po talaga kami- sa sa key or dahilan kung bakit nandito yung SB19, no? Dahil sa mga nakakatrabaho nila sa paligid nila. Di ba? Let's be honest, sobrang laki ng tinutulong ng mga tao sa paligid nila. Kung asa sila ngayon, no? Pinaprepare yung mga bagay na kailangan gawin, schedules, equipments, no? Man, kailangan talaga pumili ka ng mga tao na tutulong talaga sa'yo, no? Na ipaligid mo yung sarili mo sa mga taong iaangat ka. Brother ko From po, before. Sabay-sabay even kayong aangat, kumbaga. brother din po ni Pablo tumutulong. Talagang tinanong po namin sila if they're willing to help or to be part of this company kahit magsisimula pa lang. Kahit alam po nila na hindi kami businessmen na wala kaming idea, pero are you willing to, like, ganito yung gusto namin mangyari, ganito yung gagawin namin. Ganito yung goal. I just want to say congratulations. But who takes care of, halimbawa, mga bagay na yung styling? Lahat po kami. Kayo, no? Lahat po kami opinionado eh. Sobra. Nakikita Opo. ko. May stylist po kami. Pero kayo yung ano, Yes, no? apo. Ano po kami, democratic. Yeah. And Democratic. democracy is Yes. messy. Yes. Because Yeah, each one totoo, has an opinion. man. Yes. Kaya Totoo. Totoo lang, man. Democracy is messy, man. But, at the same time, ang kagandahan sa democracy is, kung meron kayong pagkakaintindihan, kumbaga, kung meron kayong parang middle ground na mapagkakasundoan sa iba-iba yung opinion sa isang bagay, no? Doon nagiging maganda yung democracy kasi pag na pagkasunduan nyo yung middle ground na yon, lahat magiging masaya. Yun naman yung pinagkaiba pag wala kayong demokrasya sa nyo, sa grupo nyo. Syempre magkakaroon ng samaan ng loob kung isa lang lagi ang susunod, 'di ba? Yun naman yung masama doon. Kailangan nyo talaga i-manage, man. Kasi again, sabi nga ni Boy Abunda, democracy is messy, no? Kung wala kayong magkakasunduan talaga, no? Halimbawa,
O di kaya hanap ng way para are you guys- Pantay-pantay. Yan ang importante. Kasi Importante. basta pantay-pantay, wala mag-aaway. Pantay-pantay at nag-uusap-usap tungkol sa Yeah. pera. Usually naman po, mapapansin mo magkakaroon ng tension kapag merong nang lalamang Nakikita mo ng when it unfair. comes to money. And then 1Z will eventually manage other artists. Actually, nagpa-open kami ng audition for a girl group. And it's Oh. something na matagal po namin pinag-isipan. Oh, I mean, we have that now. So, Nara, no? Which is fucking banging now. Kasi, syempre po, yun nga po, hindi siya madaling bagay. Kami nga po, ang hirap na kami i-handle yung sarili namin. And mag-handle pa ng, Isa pang tumulong another pa sa group, ibang no? grupo. Pero, it's something na gustong-gusto po talaga namin gawin. And alam po namin na equipped naman kami kasi we have the right people na tumulong po talaga sa amin para, kasi we Let's have go. the right teachers, right mentors, siguro kung sa sustainability nung project na yon, talagang pinag-aralan po siya and alam namin na hindi kami magkakaproblema. Pablo, I don't wanna be negative, pero ikaw na mismo ang nagsabi kanina na pag maganda ang takbo dito, something happens. And you're ready for that. Yes po. We know the humans. risks. Alam mo yun, may mali. Ang sasabihin ko po dyan, eto po, aaminin ko na sometimes nagkakaroon ako ng bad thoughts. Pero to be honest, binabalikan ko po before we became businessman, we were friends. Yeah, We were sure. friends. Yun yung iniisip ko. Sarap nun. Wala yan. Ano yan kaibigan tayo Pwede siya pag-usapan. I really wish Oh, you the best. yun, no? Thank you, Tito Boy. Nung huli tayong nagkausap, Talaga, kailangan, importante rin yun, lalo na sa dynamic nilang lima. No? Para magkaintindihan sila. Kasi again, business is also messy, man. Lalo na kung hindi lang ikaw yung may-ari or you're not the only owner of the business. Man, sobrang hirap niyan. But again, at the end of the day, kailangan nyo balikan na magkakaibigan tayo, no? Pwede natin ito pag-usapan. Kailangan natin, no? Hindi dahil business partners din tayo, co-owner ko kayo, kundi dahil magkakaibigan din tayo, no? Kailangan nating humanap ng pagkakasunduan sa isang bagay kasi again, hindi magiging okay ito, no? Itong ginagawa natin kung ano man yan, kung di tayo magkakasundo, man. you were at the threshold of something really big. And you're really big now. Sabi ko, for the first time, Fast Talk went out of the studio because it was SB19. Wow. Yeah, let's go. Mensahe niyo para sa lahat ng sumusuporta sa inyo. Ako po, siguro very trite, gasgas. The love that we have been receiving from the very beginning, gusto talaga namin ibalik. And kulang pa yung pagsasabi ng mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat sa lahat ng binigay nyo. Pero nandito kami dahil sa inyo. And kung hindi man namin maibalik sa inyo, ibabalik namin sa ibang tao. Hopefully, yung mga kanta namin mag-live sa lives nila, ma-inspire sila. Yeah. And to become better a person for everyone, for themselves. And ayun, mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat sa support. Maraming salamat. Let's do the final Fast Talk. Final Let's go. fast talk. We have another fast talk. Sa inyong Wow. 5, sino ang pinakagwapo? Siya daw. Sino ang pinakamayaman? Sino ang pinaka-corny? I mean, let's be honest. Ako kakasagot ito. Sino pinakagwapo? In terms of the visual, like we're talking about like the, yung pinaka-standard ng masasabi natin na, na pag in general na gwapo, pagdating sa buka, no? We're not talking about preference, no? We're, in general, man, na gwapo, si Justin talaga, man, di ba? Si Justin talaga yung masasabi natin na pag unang tingin mo, without, not thinking about your own preference, okay? Not thinking about your own preference, we're talking about in general, man. Yung, kung ano talaga yung standard ng masasabi nating gwapo sa industriya, it's Justin, man. Let's be honest. But of course, they're joking around it here. Lahat sila gwapo. Lahat sila gwapo. Again, may mga kanya tayong preference kung ano sa tingin natin yung gwapo. But I'm talking about in general. Inyong 5, sino ang pinakagwapo? Siya daw. Sino ang pinakamayaman? Justin. Sino ang pinaka-corny? Ikaw daw. Sino ang pinaka-torpe? Amin na lang. Umamin na lang. Sino ang pinaka-habulin? Ako po. No, I mean, sorry, guy. Ken, man. Alam mo na.
Sino ang pinakamarupok? Marupok? Ako pinakamarupok ako. Pablo. Sino ang pinakakuripot? Josh. Josh, Sino yep. ang pinakagastador? Ken. Sino Ken. ang pinaka Si Ken, never tinuro yung sarili. No? mabilis mapikon? Kupikon? Sino ang pinakamabilis magtampo? Ako na lang, turo niyo ako. Sino ang pinakamabilis magutom? Si Josh. Sino ang pinakamabilis mapagod? Pablo. Dito, lagi pagod Si Josh. ko. Ito yung masakit Si Josh, si Josh, di ba? tuhod niya. Ay, ikaw rin masakit tuhod mo eh. Ano ang mensahe niyo para sa isa't isa? There you go. Thank you guys. Thank you guys. Oo. Thank you guys. Ako yun, yung sinabi ko, Tita Boy. Siguro kasi... Pastok nga eh. Pastok Pastok nga. Okay lang. Thank you, guys. Hindi. Parang bago tayo maging kung sino man tayo ngayon, magkakaibigan tayo. Thank you guys. Thank you, Thank thank you, you guys. Tama. Gusto You guys are the best. You guys are the best. I love you Guilty guys. or not guilty? Love you. Umiyak sa pelikula. Guilty. Guilty or not guilty? I mean, I feel like lahat naman siguro tayo, no? Kung hindi ka umiyak sa isang pelikula, ibig sabihin hindi ka mahilig sa movie, yun lang yun, no? Kasi hindi ka nanonood ng movie, man. Ang daming movie na may iyak ka. Kahit nga cartoons may iyak eh. Nag-perform ng puyak. Guilty. Guilty or not guilty? Naiwan ng eroplano. Not guilty. Oh, man. Si Pablo naiwan siya ng di ba? Naiwan siya ng... si Pablo ba? Yung sa isang parang vlog nila before? Tingnan ka ng aeroplano? Twice. Guilty or not Hindi siya naiwan ng aeroplano. Nakalimutan niya yung passport niya, if I remember it correctly. guilty? Hindi kumakain ng gulay. Not guilty. Guilty or not guilty? Nalasing ng isang bote ng beer. Ay, Ako po guilty. not guilty. Guilty or not guilty? Napuyat I actually see that, no? Kasi si Pablo malalasing isang bote ng beer. sa K-drama. Not guilty. Guilty! Guilty or not guilty? Napagalitan ng teacher. Guilty. Guilty or not guilty? May lampas 50 pairs of shoes. Naisip, Man, wag kang tuturo ng ibang tao. I feel like meron kang lampas 50 pair ng shoes, man. Guilty. Guilty. guilty or not guilty? Tumaya sa loto. Guilty! Banding po namin yun dati. Banding po namin yun dati. Ah, talaga? Sa may sa may Magallanes, di ba? What? Ako never pa ako tumaya ng loto. No? Never ako nagsugal, man. Na may pera talaga. Hindi ako nagsusugal. Before kami sumikat, at ako hanggang ngayon, pag mataas yung mga jackpot, just in case lang, di ba? Wala Saka yung namang mga masama. scratch po dito mo, yung mga scratch it. Oo naman. Pero yung biruan po namin, kung di man tayo sumikat, at least manalo tayo sa loto. Naibo pa rin ako, pero I was about to say, you cannot. Si Josh yan, no? Again, practical si Josh, no? Nagaling siya sa mahirap na pamilya, but kung, I don't know, kasi parang feeling ko kasi para sa akin, sobrang malas ko sa sugal, no? I guess sabi natin na hindi ako nakapagsugal ng like officially sugal, pero pag yung mga gacha-gacha, yung mga ganyan, no, hindi ako nananalo. So hindi ko siya tinatry ever since. But you will see that, no, kung bakit hanggang ngayon tuwataya ng loto si Josh. Pwede rin sabay. Pero Josh, maraming salamat. Yes, thank you so Pablo, salamat. Salamat po. Importante sa akin, salamat. Salamat po. At gwapo ka. I'm a pretty boy. Yeah. Okay, di ba? At sino yung nagsabi, di ba? Yes po. Justin, salamat. Thank you po. Stel, salamat. Thank you, Tito Boy. Sikat na sikat ngayon ang Bini. How is it affecting you? Not really. You're doing concerts together, di ba? Yeah. Sarap. Masayang-masaya po kami na parang nako-consider na talaga yung Opo, nakikilala yung P-pop. And Galing. of course, yung mga groups na yan. Kasi deserve po talaga nila. Tsaka sabi niyo po kanina, it takes a village. It does. To promote something, dapat magtulungan talaga tayo. Dapat. So, yung nakikilala yung ibang groups, talagang it's also something na to be proud of. Lalong-lalo na po Right. sa And of course, they work hard for it. Yeah, for sure. Ilang years Alam na natin lahat train, yun. yes. And I'm just so proud of the girls. Ang Haysay Kapuso, SB9. I mean, I don't see anything wrong kung sumisikat din yung Bini and SB19. I mean, Pilipinas ang mag-ano, no? Ang mag-benefit doon, no? One of our first boy group and first girl group, P-pop girl group, no? Is sumisikat sa Pilipinas and internationally. So, I mean, I don't actually know why, no? Lagi silang pinag-aaway. I know, kaya ito nasama sa question ni Boy Abunda is because of, we already know why, you know?
because it's a hot topic in social media and usap-usapan, no? Lagi itong parang bangayan ng dalawang fan base, ng dalawang grupo na to na parang nagpapataas ng ihi, no? Na kung sino pa talagang mas magaling. But again, at the end of the day, to tell you honestly, parang itong dalawang grupo na to, hindi naman sila magkaaway, no? Yung fan base lang yung gumagawa ng rason para maging magkaaway sila. Yung dating is magkaaway. But yeah. Maraming salamat. Nice. Salamat po. Great interview, Salamat man. po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga Great puso at interview. tahanan araw-araw. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless. Yeah! Let's go. Alright, again, that is SB19 and their interview with Boy Abunda sa Fast Talk. Man, that is a juicy interview, man. A juicy interview. There are questions na natanong doon, no, na hindi ko pa naririnig na tanong sa ibang interview. Very direct to the point. But the boys handled those questions very professionally and also na maintindihan ng mga tao kung ano yung gusto nilang iparating, no? A great interview, man. Great interview, man. Yeah, that's the reaction for today. Hope you guys enjoyed that. If you want us to react to more of SB19, just comment down below. Or if you want to react to your favorite artist, singer, rapper, song, just comment down below. We're gonna react to it. And that's it for me today, man. See you on my next vid. You guys stay awesome. Peace.